Isa sa magandang produkto ang pwede ninyong inegosyo, niyog mga kaama, mga kaina, kakayurin at pipigain. Ito pa lang mga kaama, mga kaina, tiyak buhay na kayo kung ito ang sisimulan ninyong inegosyo. Dahil maliit ang puhunan, pero maganda ang tubo. Kailangan lang talaga mga kaama, mga kaina, sipag at tiyaga para kumita. Sa kayuran naman mga kaama, mga kaina at sa kasapigaan, marami po nun online. Pagkatapos, dito kasi sa amin, sa Divisoria lang din namin nabibili. Tapos, kung gusto nyo naman ng heavy duty na kayuran at saka pigaan, pwede naman po kayong magpagawa dyan sa lugar ninyo. Kung merong malapit na nagwi-welding, meron po ng ganyan. Gumagawa sila ng kayuran at saka pigaan. Mas matibay yun mga kaama, mga kaina. Pagkatapos, bilhan nyo na lang siya ng makina. Kayo na lang ang bibili ng makina at saka jack. Kami, ang gamit naming makina niyan, sa tindahan namin, 1.5 horsepower. Tapos, sa jack naman na ginagamit namin sa pigaan, gumagamit kami ng 5 tons or 10 tons. Kayo na rin ang bibili nun. Kasi yung mga nagwi-welding, ang bubuuhin lang nila niyan, kayuran lang talaga. Hindi pa kasama yung makina. Tapos, yung jack naman, kailangan kayo ang bibili para masunod kung anong gusto nyong tons. Kung bibili kayo ng jack, kailangan yung medyo mababa lang yung tons kasi pag 10 tons na, medyo mabagal na siyang umakyat. Kaya pwede na po yung 5 or 3 tons, pwede na nga po yun. Pero, kung gusto nyo talaga mga kaama, mga kaina ng less hassle, pili na lang kayo online or sa Divisoria meron din or kung saan mas malapit sa inyo. Pero ang sasabihin ko sa inyo mga kaama, mga kaina, ayon sa aking experience, is the best talaga magpagawa. Kasi mas quality talaga siya at masusunod kung ano ang gusto nyo. Kung tutusin talaga mga kaama, mga kaina, wala ka talagang lugi sa niyog. Kasi nabibenta mo na siya pag kinayod mo na, kasi may tubo ka na doon. Pagkatapos, ang sapal pati niyan mga kaama, mga kaina at bao, binibili din per kilo. Sa ngayon, ang kuha sa amin yung sapal, 250. Ganon din ang bao, kinikilo din. Yung sabaw lang talaga mga kaama, mga kaina ang tapon. Pero yung iba nga niyan, ginagawa pa nilang suka. Kaya napakaganda niyang negosyo mga kaama, mga kaina. Kung sakaling iibigin nyo, pwede nyo siyang itry. At ngayon, sasabihin ko naman sa inyo ang kahinaan niyan mga kaama, mga kaina. Malay nyo, magnegosyo kayo balang araw ng niyog, at least may idea na kayo. Kailangan, kung mag-stock kayo, good for 1 week lang mga kaama, mga kaina. Dahil yan, pag lumagpas na siya ng 1 week, lalo na pagbasa ang niyog, natutuklap yan mga kaama, mga kaina. Tapos, pag-uumpisa na, pag binasag mo siya, naglulusaw siya sa loob, lalo na pag medyo bata ang niyog. Tapos, pag sobrang init naman mga kaama, mga kaina, nagka-crack yung lalo na yung mga brown, mabilis po siyang pumutok. Kaya mahirap na siyang kayurin, masusugat kayo. Kaya kailangan, pag tanghali, tatakpan nyo talaga siya ng tela para hindi siya magputok-putok. Tapos, itong pinaka-last mga kaama, mga kaina, ito talaga yung kinakalugi ko minsan. Yung mga mata nila mga kaama, mga kaina, lalo na yung malapit ng tumubo. Yan yung paborito ng bubuit at saka ipis. Talagang binubutas nila yan mga kaama, mga kaina. Talagang tapon ng tubig doon, wala na, masisira yung nyug natin. Paboritong-paborito yan ng mga bubuit at saka ipis. Kaya the best doon, magandang ilagay doon sa paligid nung area, nung iniimbakan mo ng nyug, lagyan nyo ng chok na pang ipis or pang ng bubuit para hindi ma-damage ang nyug ninyo. At ngayon, pwede na kayong humanap ng pwesto sa palengke or sa tapat ng bahay ninyo. Pwedeng-pwede nyo na yung umpisahan mga kaama, mga kaina.
Hindi naman po kailangan ng malaking pwesto ang nyug. Maliit lang, pwede na kayong mag-umpisa. Nagbaon pa kami niyan mga kaama, mga kainat. Tubig na malamig, kape, termos, ulam, kanin, para makatipid. Kaya maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo!